Sa ibang balita, anti-Semitism o walang kadahilangan ng galit sa mga Jewish ang nakikitang dahilan ng mga otoridad sa Australia matapos ang mass shooting na ikinasawi ng nasa 15 katao. Patay naman ang isa sa mga suspect habang kritikal ang isa pa na pawang mag-ama. Alamin ang balitang abroad ni Son Santiago. Halos 15 katao ang nasawi matapos ang isang terror mass shooting sa Bondi Beach sa Sydney, Australia nitong linggo. Naganap ang pag-atake sa unang araw ng Jewish Hanukkah celebration doon kung saan naaabot sa 1,000 katao ang nagtipon. Ayon sa mga ulat, tumagal ng halos 10 minuto ang pamamaril kung saan mahigit 40 katao din ang sugatan. Ang mga biktima ay nasa edad 10 hanggang 87 taong gulang. Isa sa kanila ay ang isang 43 anyos sa fruit vendor na kasalukuyang nasa ospital matapos tamaan ng bala. Siya ay itunuturing ngayong bayani matapos mag-viral ang isang video kung saan buong tapang pinigilan niya ang isa sa mga suspect. Samantala, batay sa investigasyon ng Australian Police, ang mga salarin ay mag-ama. Patay ang ama ng 50 anyos habang kritikal ang kondisyon ng kanyang 24 anyos na anak matapos ang nag-iikwentro nila sa pulis. Ani ng pulisya ang pag-atake nila ay targeted at may motibong anti-Semitism o ang walang kadahilan ng galit sa mga Jewish. Mariing namang kinundenan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese ang karahasan at nananawagan ng pagkakaisa bilang suporta sa Jewish community. This was an attack deliberately targeted at the Jewish community on the first day of Hanukkah, which of course should be a joyous celebration, and the Jewish community are hurting today. Today, all Australians wrap our arms around them and say, we stand with you. We will do whatever is necessary to stamp out anti-Semitism. It is a scourge and we will eradicate it together. Gayunpaman, sinisi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang umano'y kakulangan ng aksyon ng Australian government laban sa anti-Semitism. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews. Kinumpirma naman ng Philippine Consulate General sa Sydney at ng Foreign Affairs Department na wala pa sila natatanggap na impormasyon na may Pilipino na damay at namatay sa naturang pag-atake. Para sa EuroTV News, ako si Son Santiago, sumasaludo sa bawat Pilipino.